Mas makakamura ka. Hindi, dito less than 5,000. Less than 4,800. Ganyan. Oh, di mas mura talaga. Maraming putahe, pero mas mura ng bahagya. Mas maraming makakapag-enjoy. Hindi na tayo masyadong tatawad kasi syempre dumaan din yung bagyo, nakakaawa din naman. Yan na lang yung, hindi nga lahat nakatindi. Ang kinagandahan dito, sa lahat ng binili natin, lahat to fresh. Okay, tignan nyo to ha. Wow, wowie. Ayan o. Oh. Wow. Super excited na akong matry ang mga ito, kaya naman ano pang inaantay natin guys? Huwag na natin patagalin, i-try na natin! Hi guys! So isang napakainit at tirik na araw ngayon. Kanina umuulan lang pero ngayon napaka-araw na. Ganyan talaga ang panahon ngayon kaya uso rin talaga ang sakit. Kung mapapansin nyo, lagi akong may sipon. So, ganyan talaga. Normal ngayon kasi flu season. So, ngayon, nalaman natin dito sa Parañaque dahil meron daw sila ditong dampa na kung tawagan ay cheapest dampa sa buong Metro Manila. Okay? So, malalaman natin, hindi ko rin alam. Sabay-sabay nating alamin. Kaya, tara. Huwag na natin patagalin pa. Let's go! So, nandito tayo ngayon sa The Original Seaside Paluto Dampa. So, tara, pasok na tayo sa palengke. So, actually, maliit lang siya, no? Super liit lang. Sabi nung ibang nagtitinda, kagagaling lang daw kasi sa bagyo, kaya yung iba, bakante, wala masyado. So, ito, nakahilera lahat ng mga isda nila. Very colorful no? Actually, si Kuya tutulungan tayo Magkano yung ganitong lobster? 1.8 lang po ang kilo. Kilo? Ilang piraso ang isang kilo? Ma'am, kasi Dalawang piraso lang. Ah, okay. So, pagkakalahating kilo, isang peraso. Isang peraso. Pero ito, mga pusit to. Anong luto po ito, Nay? adobo, calamari. Ah, okay. Pero gusto ko yung sa puset, yung may itlog pa. Yung maliit. Walang maliit. Walang maliit, diba? Yun yung masarap sa adobo. Meron pa doon. Ayan, no? Napakakulay. Ang lalaki rin, ano? Mga lapu-lapu, red. Saka gray lapu-lapu. Konti lang yung choices. Pero buti, I think, kahit paano, kompleto naman. May hipon, may pusit, may isda, iba't ibang klaseng isda. At meron ding crab. Wala lang masyado, no? Opo. Magkano po kilo nyo? Malaman? Oo, tsaka Maalige. Alige. Ma-orange. Babae po ba o kailangan ano? Bakla. Bakla malaman, ang babae pumaligay. Pwede bang mix? Pwede ma'am. So, ang kilo, ilang peraso po ang isang kilo? Pag ganitong size, mga apat, Apat. Magkano po ba na yung kilo? orange ang labang. 950 sir. Ay, ayan nga, orange. Kita mo agad. Ito yung ginawang taha. Yan ang masarap. Ito yung malinamnam. Pero mas malinamnam kasi yan. Kasi yung orange, buo-buo yun matitigas. Alam mo yun? Oo. So, bakla na lang tayo. Oo, sige. Malaman pa. Oo, sige. Pag 2 peraso, gano'ng kabigat yun? Half Ate? Half lang. Depende kasi sa laki, no? Paano nyo nalalaman kung bakla? Yung shape. Shape? Shape Pa-heart shape, ganun? Ano nga ninyo? Pag lalaki, ano po? Patulis po. Patulis. Pag babae, bilog. Patulis. Ito yung lalaki, ito yung bakla. Pabilog yung babae. Tama ba? Yan na ibang ano. Ay, paano? Parang konti lang difference, no? Mas malapad to. Mas malapad. Matulis sa kanya. Alanganin, nasa gitna siya. 27? O, pwede na yun. Hindi naman kailangan kalahating Oo. Basta 2 peraso. 630. Papanood ko yung lagi mo. Ganun po ba? Thank you, ha. 600. So, 600 para sa crab. 2 peraso na. Binigyan tayo ng discount, 30 Discount, pesos. 30 pesos. Thank you. Thank you po. Next time ulit. 5% discount. Hindi na tayo masyadong tatawad kasi syempre dumaan din yung bagyo. Nakakaawa din naman. Yan na lang yung, hindi nga lahat nakatindi. 30 pesos is enough. Ay, ayan, hipon. Sige, hipon. Ayan. Pagkano po ang kilo mo? kilo? 850 na lang. Ganun po talaga, no? Ngayon, kasi bumagyo din no? Lakas na rin dating mo. Wala. Sige, ilang piraso kayang... 1 kilo. Ganyan shape din yung sa tempura. Same lang. Pareho ba? Ang 1 kilo Tempura? nila. Tempura, pwedeng malalaki. Termidor daw. Pag-termidor yan. Okay. So, pwedeng kalahati. Oh, pwede na. Magkano po yung ano? 850 ma'am. 425 sa lahat. Gusto na ako. Yan ma'am. Ipon kalate. Kalahati para sa termidor. Tapos kalahati tempura din, ano? So, ito yung tempura. Mas maliit ng konti, no? Pwede, tama lang yan.
Sakto lang. 30 peraso isang kilo. Ang dami na ito. Ang dami na rin. Sige, kunin na natin. Saluto na natin sa ibang luto na. Oo, sa ibang luto. So, magkano po yan? 675 lang mo. 850 ang kilo, so kalahati. 24. 425, tapos 500. 550. So, total of 675. 675. So, basta may itlog to natin. Gano'n ka bigat kaya yan? Mga half kilo siguro ma'am or 600 grams. So ito yung pang adobong pusit namin. Yes. Itlogan daw, may lamang itlog sa loob, which is yun yung hanap namin. Ayan ma'am, 600 Ayan. grams. Yun ang masarap sa pusit yung may Yes. itlog. One time sa Thailand, sa Bangkok, may street food doon na yung egg lang ng Oo. pusit yung binibenta nila. Sobrang sarap. Bali, 975 lang ma'am. 975. Okay. Kasi yung pusit, magkano po? 300 po, 600 300. grams. Thank you ma'am. Thank you po. Oh, sige, Scallop, Shell. may nakita ko doon. Ay, nice. Buti meron. So yan, dahil nga sa weather ngayon, kaya yung iba, hindi mo na nagtinda dahil binabagyo. Pero usually ba puno to na nagtitinda? Pag gatong pag-uwan, Okay. So, scallops. Kano dito, pre? 700. Ilang piraso ang 700? Pag po. papakitan siya kung magkano. Kung ilang piraso yung half kilo na, sige. Masarap to sa baked scallop. Cheesy baked scallop. Kanina lang po dumating yan. Buti po may nagtinda kahit papano, no? Yan, tingnan natin. Pag nandito, hindi na kami masyadong tatawad. Sila na lang bahala kung Ayan. sino magbigay. 20 pieces, no? Ayun. Kalahati. Magkano po ang kalahati ulit? 350. 350, okay. Kasi kuya, inalalayan kami. Two. Kuya. Sige po. Salamat po, kuya. Hi po. Opo. Thank you po, Magkano po yung ano nyo? 1 kilo? Yeah, kung ipapapak mo, pwede. Abot po Opo. ba na 1 kilo yan? Pilihan kita. Sige po. Ito po ang Lato. lato. Ito ang lato. Yes. Ito ano yung kuso? Gusto. Kuso. Guso. G-U. G-U-S-O. Kuso. Okay. So, Kasi yung lato, kinakain ko yan sa Cebu eh. Ang kilo. Magpapaginataang kohol tayo. Hoy, masarap Parang yan. may napapapak tayo. Paano nyo po malaman may laman or wala? Hindi na, tinitingnan ko baka may tama. May patay. Malalaman mo rin. So fresh po talaga yan kasi buhay lahat. Yeah. Wow. Grabe, 150 lang. Hindi naman pwede na hindi fresh eh. Ayan, 1 kilo na. Ang galing. Tansang-tansan na niya. Sa kilo lang ma'am. Opo, isa lang. Halos naubos nyo na po yung paninda nyo Ano kasi konti lang. Konti. Kasi may konti din. Ay, opo. Thank you po. 150 para sa kohol, 1 kilo. Sayang may talaba sana. So fish na lang. Pwede na siguro. Fish na lang yan. Di ba ma'am, ikaw ka? Opo, thank you. Ayan, nanonood Ay, salamat nanonood po. si ate. Oh. Thank you po. Wala ko ma. Ang Sige, laki. magkano kilo? Magkano ba po? Magkano? Magkano po? Maganda daw yung mapula eh. Magkano kilo ko? Gusto yung itim. Magkano sa kilo? 580. 580 po. Not bad naman. 80 lang to. 380. Sa pula, magkano? Parehas na. Sige. Anong luto po pag sa pula? Sawa. Sweet and sour. May mga tausi ganun. Steam tapos patausi na. Sa pula, no? Sige, Sa pula magpula na na lang tayo. 500. Sige, malaki naman. Malaki naman. Hindi mo lang liit. Saka na natin isipin kung anong luto. Sige. Anong luto yung ganito kalalaki? Ay, Yung sinasaksakan ko na sa loob. Tibas kamatis. kaya malaki, no? Diyan mo lang sa loob. Pero favorite ko yung alimasag kasi super sweet yan compared sa crab. Pangbahay lang ba? Kung, nag-crave ka ng something, mas alimasag ako compared to crab. Magkano po yan? 500, no? 100. Sige po. Ito po. Thank you po. Salamat! Siguro mag-lobster na lang tayo pagka nagdampa pa tayo sa ibang lugar. Yung tipong marami tayong choices. Ang hirap kasi mamili din kung ang... Tsaka ang dami na naming dala. Oo. Ay, nabili. So ito, paakit tayo sa second floor kasi nandun yung mga paluto restaurant. So, ang difference nito sa Pasay, medyo social ng konti, pwedeng may mga foreigner. Ito, syempre hindi ka pwede maarte. Kasi syempre, palengke talaga, literal sa baba. So, meron silang ilang restaurants dito.
Siguro mga 8 to 10 restaurants na pwede nyo pagpilian. So ito yung napili namin kasi maaliwalas. Eluzay. At syempre kasama si Shobe. Tulog na. So, bali sa crab po, sotangho na po yung luto. Ano masarap sa lapu-lapu? Pwede po sa escabeche, pwedeng steamed Chinese style. Steamed Chinese style, ma'am. Yun, masarap. Oh, Sarap sige. po yun. Oh, sige, na lang. Yung Sugpo. sugpo po, thermidor. Isang thermidor, kalahati yan, di ba? Kalahating kilo. Tapos yung hipon, gagawin natin 1/4 para yung isang luto. Ano pang luto? Steam. Sige, steam na lang. Tempura, tapos yung isa pa. Oo, Steam. steam yung 1/4 pa. Yung sugpo po. Kalahati. Dami rin nun yung sugpo. Yung scallop, ma'am, bake. Baked, cheesy baked scallop. May kuhol pa. Ginataan. Ginataan yung ko. may gulay, lagyan natin. Sige. Pwede yun, no, pre? Tuhol, gata. Yung may kalabasa. Ano yung kalabasa? Kalabasa. Ah, With kalabasa. So, with kalabasa po. Sitaw kalabasa po. Yes. Yung ito po, scallop. Timbangin po natin kung tama po. Tama ba? Kalahati. Ano po yung... Ba't may nangyayari ba minsan hindi Hindi tama po. yung sa baba? Hindi po. Tama po yung binibili sa baba. Kailangan po, tama rin po. Tugma. Tama. Counter-checking ba? Opo. Double check para Yes, ma'am. Yan, crab. Magalaw-galaw pa. Yung po na thermidor. Labi. Accurate naman, somehow po, no? Oo, hindi naman natadaya yung mga nasa baba. Yung pusit, adobo. Daming pinamilit, dalawa lang kakaan. Ayan, lapu-lapu. Lapu-lapu. 0.7 po siya. 3/4 halos. Yan, yung kuhol. Yung puhon. 1 kilo. Tama? Isang May kilo. lagpas pa. Grabe. Yan. Perfect. So yan, exciting. Gutom na ako. Kumakalam na yung tiyan ko. So ayan guys, finally, nandito na yung mga pinaluto natin, isa-isahin natin ngayon. So meron tayong dito thermidor. So yan, ilang piraso to? 2, 4, 6, 8 para sa kalahating kilo ng sugpo. Meron tayong tempura, kalahating kilo din. And scallops, kalahating kilo din. And I think kalahati rin itong adobong pusit natin. And meron din isang buong lapu-lapu. Of course, ito naman yung ating crab na babae, ginawang sotanghon. Then, ito naman yung kuhol na ginawang ginataan with kalabasa at sitaw. So, 2, 4, 6, 7 dishes. 7 yung na-order natin. So, tara, simulan na natin. So, start tayo sa tempura habang mainit-init. So, ang napili nating restaurant pala guys, Eluzay, sa second floor ng dampa dito sa Baclaran. Yan, let's go. Mainit-init pa yun sa loob. Sarap. Ang kinagandahan dito, sa lahat ng binili natin, lahat to fresh. Yun nga lang, medyo konti yung choices natin sa palengke dahil hindi lahat nagtinda dahil gawa nga ng bagyo. So, sausaw pa natin. Yan. Even yung pagtimpla nila ng sauce, masarap din. Pangalawang dampa vlog na natin to. So, kung napanood nyo yung previous dampa natin, I think buntis ako nung time na yun. Pinakikita ko lagi at sinasabi ko lagi sa inyo na pati yung buntot kinakain ko. Pero sausaw muna natin. Basta malutong, walang problema. Walang tapon sa hipon. Basta malutong. Next natin, ito ng thermidor, habang medyo melted pa yung cheese. So, ito, kunin natin, kasama na natin yung isang foil. Para, yan. Yan. Nag-thermidor tayo ngayon kasi yung last na dampa natin, wala tayong thermidor no?
Tempura lang, tsaka scallops. Okay, tingnan nyo to ha. Wow, wowie. Ayan o. Oh. Wow. Dami. Wow, 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 wow. Oh my gosh. Habang melted pa yung cheese, no? Kinagandaan dito, ang bilis nila magluto. Parang kabisado na nila yun. Basta ang bilis. Try. Ay, wow. Merong kamatis, merong bell pepper. Laking bagay na may bell pepper, ha? Kasi yun yung parang very aromatic dito sa lasa na to, bukod sa may cheese siya. Kasi kundi, pinaka-strong na lasa is cheese lang. So, dalawa yung naglalaban na lasa. Pagiging cheesy at yung pagiging very malasa ng bell pepper. Sarap nito. Siyempre, hindi natin papalagpasin yung ulo. Yung ulo kailangan sinisip-sip yan. Simut. Of course, hindi natin pwedeng kalimutan rice. So, lagay na natin lahat. Hindi na tayo magpapanggap pa. Basta pag seafood yan, dampa, magkakanin tayo. So, next na titikman natin, ito namang steamed lapu-lapu. Maglalagay muna tayo ng sauce sa kanin kasi paborito ko tong sauce Yun, oh my gosh. Gilid muna natin itong mga design nila. Ang laki ng lapu-lapu natin. 500 lang to guys ha. Ay, wow. O, tingnan mo ah. Oh my God. Uy, isang buo. Wow. Parang ang ano niya, ang kinis-kinis niya. Very makinis. Dito na on top of rice. Kumuha na tayo ng lapu-lapu, of course. Lagay pa tayo. Add pa tayo ng sauce. Dahil gustong-gusto natin yan. Again guys, anong oras na? Time check. 2:00 na ng tanghali. Fasting tayo. Kaya gutom na tayo. Sakto yung kain natin. So yung luto nila dito sa lapu-lapu. Oyster sauce, manamis-namis, Chinese style. Kuha pa tayo. Kasi sobrang sarap nitong lapu-lapu nila. Ang puti ng laman. Ang puti. Very silky. Ayan, wow. Tisay. Tisay. Yes. Siyempre, lagay tayo ulit ng sauce. Oh my gosh. Ito yung mga tipong worth it ang ating pagiging fasted. Ang sarap ng luto nila. Actually guys, lasa-wise, hindi ko alam yung difference sa ibang dampa or dun sa Pasay. Sa presyo tayo siguro magkakatalo. For me, mas mura dito. Mamaya natin i-breakdown kung bakit siya mura pagkasama na si Carter. Ngayon, tikman muna natin. So, syempre, tayo lang naman kakain ito. Didiretso ko na dito. Idediretso ko na since tayo lang naman ang kakain. Yun, oh my gosh. Let's go, tikman natin. Sarap din ng timpla nila. Wow. Chinese style din to. Manamis-namis, of course. So ngayon, yung sotanghon lang ng crab yung tinikman natin. Move on tayo kasi madali magkakamay na tayo dyan eh. Something na hindi muna tayo magkakamay. Ito, scallops. Kuha tayo ng mag-garlic. Ito. At ma-butter. Yan. Okay? Diretso kain na. Yan yung butter niya, oh. Simutin natin. Cheese yan eh, tsaka garlic. Bitin ako. Kukuha pa tayo isa. So again, gaya man lang sabi ko sa inyo, pagdating sa lasa, masarap din sa kanila dito. Mas mura pa. Yun nga lang, kailangan syempre, medyo hindi ka maselan kasi baba niya, palengke, makitid lang yung hagdanan, konti lang yung pili ang restaurant compared sa ibang dampa, sa sikat na dun sa Pasay. Pero pagdating sa luto, masarap din dito ah. So kung mas nagtitipid ka, restaurant, naka-aircon ka pa rin naman, komportable din, marami upuan, pwede rin dito. At dahil may natira tayong isda dito, or lapu-lapu, subo na rin natin yan. Pag mga ganyang sobrang sariwa, hindi natin pinag-aantay. Grabe yung subo natin, laki.
Oh my gosh. Okay, move on tayo dito sa ginataang kuhol. Kaya ang dami, 1 kilo talaga binili natin. Napakamura eh, 150 lang oh. Tingnan nyo naman ito. Sobrang dami. Diba? Kuha tayo ng sauce. Yun. May sitaw pa, okay? Tikman muna natin yung kalabasa. Uy. Ayan, with sitaw. Sobrang amazed ako. Ang lambot ng kalabasa. Ay, may sakto may texture pa talaga. Bilis sila magluto. Parang saglit lang yung antay namin. Papakalabasa ka pa. Sarap. Ang sarap ng gata. Sarap ng sauce. Parang gulay pa lang kahit wala yung kuhol. Sarap nito sa kanin, ah. Kahit gulay lang. Ang sarap ng timpla nila. Pero syempre, kuhol lang pinunta natin dyan. Nakasilip naman na siya. Ayan. Oh, may sibuyas pa nakasama. Ay, wow. Wow. Mamink-mink. Sa subo. So, tikman naman natin ang pinaka-paborito ko. Siyempre, ako, kahit anong ganda ng crab, kahit anong ganda ng tempura at thermidor, yan. Ang pinaka-paborito ko pa rin, ito. Yan pa rin ang pinaka-paborito ko. Kahit yan pinaka-maitim, walang dating, walang itsura, walang arte. Yan pa rin. Tingnan nyo yung laman sa loob, itlog. Actually, yung nabili nating pusit dun sa Dampa Pasay, maliliit na pusit, pero may itlog. Ito malalaking version, tapos may itlog pa rin. Ito, diretso kain na to kasi hindi natin pwedeng nakakapanghinayang pagka lumabas yung itlog, di ba? Some bite na yan. Tingnan natin kung talagang may itlog. Itong nasubo ko parang walang itlog. Lagyan natin yung kanin ng sabaw. Yun. Try natin tong isang nakuha natin kung may itlog na siya. Ikakat ko na ha, para makita nyo. Kasi unang sinubo ko, wala itlog eh. Ayan, ito yung juice niya, di ba? Ay, ayan na, itlog. Kakagatin ko na lang. Yun. Ito yung sinasabi kong may itlog pa sa loob. May itlog pa nga. Ang luto nila dito, manamis-namis din. Siguro dahil magkaibang size sila nung nakain kong may itlog. Yung pusit na may itlog dun sa Pasay, mas marami itlog. Dahil maliliit na siya, wala na siyang ganito. Wala na yung ganyan. Dahil maliliit nga yung pusit. So dahil ito may mga malalaki, kaya may ganyan pa siya. So, similar luto, siguro ang pinaka-memory ko doon mas type ko yung sa may Pasay na luto ng adobong pusit. Ang pinagkaiba lang naman nila is yung klase ng pusit. So, yun. Move on na tayo sa magkasama kami ni Carter. Okay, so ito na yung paboritong part natin. Magkasama kami titikim. Si Carter na lang kasi ako natikman ko na lang. Enjoyin ko na lang. So, kung napanood nyo yung dating dampa kong vlog, si Carter talagang binababad niya yan. Ako, isang sausaw lang. Kasi gusto ko may texture pa. Siya ang gusto niya. Medyo wet. yung parang malambot na siya. Basta malamsanan. Yung Japanese na. Japanese na yung timpla niya. So, grabe, no? Nakakatakam lahat. Visually, lalo yung mga may cheese. Yes. Actually, saan mo nakita itong thermidor? Hindi natin in-order ito nung nagpasay tayo. Oh, nakita ko dyan. Sa display nila. Poster nila sa labas. Kasi originally, ang plan talaga namin is tempura lang, di ba? Tapos yun nga, steam. Pwede pa palang Saka thermidor. plan natin kinilaw na talaba. Oo nga. Kasi yun nga, yung market sa baba, yung palengke sa baba, konti lang yung nagtitinda ngayong araw. Merong available, pero Wala kang options masyado. Dahil yun nga, pinagyo, tsaka... Hindi lahat nakatinda. Pero usually puno daw yan dapat. Puno yung mga nagtitinda dyan. Hindi ka talaga magra-rice, ha? Mamaya mag-relax ako. Sarap yung lapu-lapu. Dito.
from before, dun sa Dampa Pasay, ang in-order natin doon is 6 na dishes. Dito, mas marami. Oo. So yun, kasi kaya naging 6 siya dahil may latok pa. Doon, ang total natin is 5,000 plus. Dito, 5,000 plus din. Pero mas madami. Mas madami. So, mas makakamura ka. Hindi, dito less than 5,000. Less than 4,800, ganyan. Talaga? Oo, di mas mura talaga. Oo. Mas maraming putahe, pero mas mura ng bahagya. Oo, mas maraming makakapag-enjoy. Di ba? Maraming makakakain. Oo. So, pala to. Yun. So, ito, mapaparice ako kasi kung pansin nyo, buhaghag yung rice. Yan yung gusto kong rice eh. Ayoko yung rice na malalagkit. Parang Japanese rice, no? Kaya papatulang ko yung rice this time. Alam ko matagal na tong dampa na to. Pero di siya pang... Siguro dati ito yung pinupunta ng mga turista. Pero ngayon di na eh. Doon na sa Pasay. Maliit lang kasi siya talaga. Oo, maliit lang. Tapos may mga 8 na restaurants lang na pwedeng magpaluto sa taas. So yeah, kumbaga, mabilis lang din mapuno. Hindi kagaya nung tourist spot na sa Pasay, talagang maramihan. Daming restaurants. Dami restaurant talaga. Kaya kahit marami kayong mag-crave doon, hindi kayo maubusan ng pwesto. Pero guys, ito kasing binili namin tsaka yung pinaluto namin. Hindi ito pang 2 tao lang. Siguro pang mga 6-7 na tao to. Oo. Tapos siguro kung kami lang 2 yung kakain, meron ang gastos dito, wala pa 2,000. Di ba? Mas mura talaga. Pero yun nga lang, syempre, hindi pwede sa maselan kasi Oo, kasi pag napapalengke. Makitid yung aakyat mo hagdanan. Yun lang yung bukod tanging hagdanan para makaakyat ka dito sa second floor. Tapos syempre, simple lang yung mga restaurant. Pero very decent naman. Kagaya dito, napili natin maaliwalas, malinis. So, ayan, scallop. So, syempre, dami nito. Kaya, for sure, dami tayong mauuwi sa bahay. grabe guys, yung ulan itong last week, pati nung nakaraang linggo, yung last week, grabe, non-stop. Kami makalabas, kami makashoot ng maayos. Pero buti, somehow medyo huminto. Weird nga eh. Kasi aaraw, uulan. Uulan na naman, tas aaraw. Kaya, try ko to. Ay, naku, masarap din yan. O, lagay mo dyan, o. Sauce, masarap. Dami, grabe, 1 kilo, 150 pesos lang. Dami makakapag-enjoy. Actually, kaya ganito karami nila namin. Para yung mga kasabahay sa bahay. Ma-enjoy din. Mabigyan din. Magkakrab na ako. Ito tayo. Ooh. Oh, may pula-pula pa. Nung ngayon ako nakakita ng ganyan, may pula-pula. Wala, may aligin ito, no? Hindi kagaya ng ginawa natin, no? Naluto na, no? Meron pa pag ilang kilo. Oo, sige, o-open. Ang maganda dun sa Pasay na dampa, maraming restaurants na pagpipilian. Tapos, syempre kanya-kanyang style ng luto. Dito, feel ko pare-pareho lang lahat. Doon may Chinese restaurant, may... Bagay, tama. Basta iba-iba eh. Di lang... May Filipino style. So, kahit saan ka pumunta, pare-pareho lang yung kaya nilang gawin. Pero yun nga lang, medyo pricey doon sa kabila, sa Pasay, dito. Pero dito, mas mura ng konti. Hindi naman sobrang layo, di ba? Hindi sobrang layo. Uy, grabe yung juice niya. Kung papapiliin ako, Saan ka? Pasay. doon ako sa Pasay. Kasi una-una, maraming parking. Dito, very limited yung parking. Dito, kung ano lang yung harap ng palengke, yun lang yung pwede mong parkingan. Though, maraming space, pero yun nga lang, maglalakad ka na ng malayo. Malapit to sa di ba? Baclaran Church. Oo, Baclaran Church. Pero kung simple ka lang naman gusto mo lang, nag-crave ka lang sa seafood, pwede pa rin naman dito. Yan naman, lobo. Mapink-pink pa, no? Sarap yung crab. Tamis. Sarap. Tamis. Maghihimay ka nga lang, syempre. Ayan, yung aligay, oh. Hindi na lang mapapakita kasi syempre nabalutan na nung sauce nung sotanghon eh. Sarap. Kung ako naman din tatanungin, kung Pasay ako or dito. Depende. Kung siguro kakain tayo ng naisip lang natin random, dalawa lang tayo, baka pwede dito para malapit lang din naman. Pero kung halimbawa may bisita ka, Kung may bisita, family, I don't think dito. doon sa Pasay. Doon mas presentable. Presentable din naman dito, kaya lang yun nga, hindi pwede sa maselan Mga adobong pusit. Masarap kasi manamis-namis, maasim-asim. ng konti. Yeah. Nandun Yung texture ng egg talaga. Yun yung ano dun eh. Nagpa-winner lalo. May lasa kasi yun na sa kanya mo lang matitikman. Ito yung halik eh. Super solid. Mas maalimasag ako eh.
Pag nag-alimasag ako yun, walang ano. Mas sweet yun for me. Creamy nung ano, aligi. Shoutout nga pala sa kaibigan namin, Team Canlas, tsaka sa BFF ko, kay Camera Woman. Dahil sa dami nilang dampa, puro dampa sila. Yan, kaya nag-crave kami ng dampa. Oo nga, no? Sila kasi yung parang laging nagdadampa eh. Iniikot na ata nila yung dampa sa buong Metro Manila eh. Sabi ko, ayan, ako. Matagal na ako nag-crave. Buntis pa lang ako. Tinatakam na nila ako. Kaya sabi ko, parang kailan ba tayo magdadampa? Kaya ito lang malapit. Yung sinut nila yung farmers. Lapit sa dating bahay. Natakam din ako, kaya ang layo sa amin. Parang hindi kaya, no? Yung egg ko. Pakita natin yung egg. At yung egg Ayun yolk, yung egg. yung white dyan sa dulo. Yan yung egg. Yung malambot. Oh my gosh, eh. Okay, oh. Oh my. Yan yung niluluto sa Thailand, sa kanin. Na solo lang, no? Solo lang, egg lang talaga nung kasi pina-fry nila. Isang beses ko lang nakita yun, isang beses ko lang natikman. Pero tumatak siya sa utak ko, hindi ko na nakalimutan. Alam, natatandaan ko yun. Yun yung may sawsawang pansuka, di ba? Tapos naghihintay tayo ng bus yata. Random lang eh. Inuwi mo pa yun eh. Doon sa Airbnb natin sa Thailand. Kung may multo. Late mo naman sinabi sa akin na may multo pala. Kasi ako, wala naman ako na-feel eh. Siya lang may na-feel na. Parang pag nasa CR ka, kasi uso sa Thailand din eh. Maraming multo sa Thailand. Totoo lang. Buti na lang hindi mo sinabi sa akin yun kasi matatakotin ako sa ganyan eh. Tapos mag-isa pa naman ako sa CR doon, hindi mo sa akin sinabi. Tapos kasi yung CR nun, parang may nanonood sa'yo. Ang weird. ang laki kasi. Nasa third tayo, di ba? Third floor. Nasa third. Tapos wala namang ibang nagre-rent. Oo, tapos may... Kumbaga per room lang yung nire-rent ng Airbnb na yun. Nakauwi na kami lahat, tsaka niya kinuwento sa akin. Syempre, kukwento mo ba sa isang matatakot yun? Hindi, alam mo ba, Game matatakot over yun. na. Hindi, kinuwento. Kukwento ko pa ba sa'yo? Hindi, dalawa na tayong takot. Sa bagay, para at least kahit paano, ako lang muna yung hindi takot lang. Bumababa pa ako sa hagdanan noon, nakakapatay ilaw. Pero naging friend namin yung may-ari ng bahay. Until now. Pinagluluto pa tayo. Oo, si Ratana. Until now, nagko-comment pa sa photos natin, mga pinupost. Pinasyal din kami noon. Napakabait ni Ratana. Pag nag-Thailand tayo, bibisitahin ulit namin yun. Napakabait. So guys, random lang naisip ko. Kami, hindi kami mahilig gumastos pagdating sa mga material na bagay. Like mga bagong ganito, bagong nakatos, bagong damit, bagong cellphone. Pero pagdating sa travel, pagdating sa food, walang isip-isip yan. Doon namin ibubuhos lahat ng mga funds namin. Kasi kina-create namin memories eh, more than yung mga bagay-bagay. Kasi pansin ko, pag sa mga, parang may bagong cellphone, diba? So, siguro sa simula, masaya. Pero ano lang eh. Saglit lang eh, sa pakiramdam eh. 2 days ka lang parang excited gamitin yung phone. On the third day, parang just an ordinary phone na lang yan. Short-term pleasure lang. Pero pagka travel, eto, tignan nyo. Hanggang ngayon nare-recall pa natin. So yun, yung mga memories na na-implant sa utak namin, bit-bit pa rin namin kahit na 10 years ago na yan. Tapos yun, kaya yung mga kids, every time may chance na travel out of town, abroad, cruise. Ginagrab. Ginagrab namin yung opportunity. Tsaka di namin tinitipid. Yes. Kasi yun yung lasting na memories eh. Long term yung habol namin doon. Excited na nga ako mag-travel ulit eh. Pagka nag 1-year-old si Shobe. Ngayon pa nga lang, travel eh. Travel sa kung saan restaurant. Baby pa lang. Hindi siya maiwan kasi breastfeed ako eh. Ano siya, direkta. Kasi nag-try ako mag-pump. Pero, alam mo yung bukol-bukol. Ay, ang sakit. Ayaw ko. May question ako para kay Lane. 3 na yung anak namin, pero wala siyang stretch mark sa tiyan. Kahit ganun karami na yung mga kids na ako. So, baka pwede siya mag-share ng secret niya sa inyong mga babae kung paano niya nagagawa. Wala talaga kahit bakas wala. Well, ako kasi, hindi naman ako mas skincare eh. Alam mo naman, hindi ako mas skincare. More on siguro, hindi yan dahil nagkamot ka, kaya nagka-stretch mark ka. Sa elasticity ng skin mo yan. So, I guess, probably, dahil, kaya naging ganito yung skin ko dahil malakas ako sa water, or mahilig ako mag-lotion ng oil. Naginagamit ng oil in particular, di ba? Meron
akong oil na ginagamit. Every time buntis ako, bio oil yung ginagamit ko. Pero yung daily na nilolotion ko, meron akong cold press virgin coconut oil. Ay, minsan sa tamad kong mag-skincare, kahit minsan wala rin akong lotion. Pero di ba, wala pa rin akong stretch mark. Ang galing lang kasi, alam ko magkaka-stretch marks lahat na napupuntis. So pinaghahandaan ko na-expect ko Tatanggapin. magkakaroon siya ng stretch marks. Tanggap ko na. Pero wala naman. Pero yun Thank nga, God. nagulat lang ako na Siguro dahil nag-workout ako ng stretching bit. Siguro nag-yoga ako kaya. Kasi something to do with yung stretch na, kahit na stretch ng bongga yung... baka dapat tama na nag-oil ka. Baka importante yung oil kasi every time nagda-dry yung skin mo. Tapos lumalaki yung chan, talagang mababanat yan eh. Oh, well, Kakrack yung skin mo syempre. Baka talagang very crucial na may bio oil yung ginagamit niya. well yun. For me, highly recommended ko yung bio oil. Kasi hindi lang siya basta sa tiyan ko nilalagay sa legs, sa arms. Kaya wala akong stretch mark sa... minsan kasi pag nagkakaroon ka ng laman dito, pati dito sa kilikili, di ba? Iba merong stretch mark. Wala rin. Kasi nga, yun nga, every time maliligo ako, tsaka bago ako matulog, siguro twice a day or 3 times a day ako. Kaya malakas ako sa bio oil. Nakakailang bote ako pag buntis ako. Gamit ko na to kay ako siya pa lang. Hanggang sa, pangatlong baby. Gaano kamura or kamahal yan? 900 plus. Isang bote, ganyan lang. Gaano katagal maglalas yung isang bote? Siguro 2 months and a half, ganun. Tagal Sabi din, na. Sulit. Sulit na rin. Okay din sa skin ng bata. Kasi ginamit ko siya kay Akusha. Natanggal yung mga eczema niya, di ba? Nawala yung dry skin niya. Pero hindi ko alam kasi experiment ko lang sa kanya yun. Wala namang, hindi siya for that, specific na. Use. Yeah. Sige, tanungin mo lang ako habang ini-enjoy ko tong crab. About sa milk, paano ka hindi nahubusan ng gatas? Well, eto kasi yung parang tingin ko myth pagdating sa mga nagpapadede. Sabihin na, kailangan kain ka ng kain, kahit dami. Diba kaya iba, sumusobra yung laki? Kasi ang advice ng iba, kain ka ng kain ng kahit ano, sige, pasak mo lang sa tiyan mo yan, sa katawan mo kasi nagpapadede ka, 2 kayong kumakain. 1 meal a day lang ako minsan. Tapos, nagpa-fasting pa ako. Pero ang dami kong gatas, putok-putok pa yung milk ko. Sobrang nagpapasalamat ako doon na hindi ko na alam kung bakit. Siguro dahil malinis yung kinakain ko. Feeling ko dapat, Malakas ako mag-water. based sa observation Lifestyle. ko, dapat Sige. hindi dapat kumain ng marami. Siguro kakain ka marami kung puro junk food yung kinakain mo, puro processed. Yeah. Pero kung yung kain mo naman good quality lahat, hindi mo kailangan kumain ng super dami para mag-produce ng milk, di ba? Kapag Tingin ko case-to-case basis pa rin. Tingin ko rin. Kasi Pero- natataka ako parang si Shobe, ang lakas dumede, grabe. Oo, kasi di ba, ikaw na ngayon umiiwas eh. Sabi mo, hindi ako magsusup kasi dadami yung milk ko. Tapos, Ako na yung umiiwas, guys. Imagine that. Kasi 1 week, wala pang 1 week si Shobe. Siguro hindi naman ako instant lumabas yung milk ko Siguro mga 2 days. Nagkasugat pa yan. Sakit talaga, grabe. 2 weeks siguro gumaling. Anyway, ako na yung umiiwas kasi ang lakas. Dapat nga ideally, magpapump ako, tapos bote-bote na lang siya. Kasi nga, si Akusha tsaka si Baron, lahat yan direct latch sa akin. Nahihirapan ako, mahirap mag-work, diba? Kasi kailangan bit-bit sila kahit saan. plano magbobote. Magbobote dapat kasi bumili na ako ng bote, bumili na ako ng steamer, bumili na ako ng mga cooler kung saan pwede i-store pag magpapump ako, nasa outdoor ako. Ang dami ko nang binili, ang dami ko nang... Anyway, ako na yung umiiwas, di ba? Imagine, gusto kong padala ng mommy ko ng pampalakas. Sa bawa. Sabi ko, wag na kasi lalakas sobra, pumuputok. Pag nagpump ako, mas nag-oversupply pa. Kasi na-try ko one time nag-pump ako, manual lang. Diyos ko, putok-putok talaga. Sakit, nakakaiyak yung sakit niya. Si Shobe, hindi naman niya kayang idede lahat. Oo. Naluluhod. Babae kasi, no? Pati lang eh. Nung si Baron yun, lakas eh. Non-stop dumede. Pero, yeah, thankful na, ayun, siguro dahil sa linis na rin nung kain, di ba? Kaya kung makapapansin nyo guys, nung simula na buntis ako, piling-pili yung kinakain ko. Hindi kami nag-street food, di ba? Kasi iniwasan talaga namin mag-street food. Dahil parang nga dun kay baby, siya sa katawan ko na rin na, ayun, siguro nakatulong din yun. So ano nga bang malinis na kain? Well, una-una, teka. Yeah. Sa oil, yung seed oils, yan yung, para sa akin, isa sa pinaka-bulok na pagkain. Seed oils. Ano ba ang seed oils? Canola. Vegetable. Vegetable oil. Kasi ang vegetable oil, hindi naman yan, marketing lang yung word na vegetable oil. Pero dumaan yan sa matindi na processing.
Basta yun yung nakakasama, yung pag-process ng oil. Hindi masama yung oils, pero kung paano nila pin-process, yun yung masama. Kaya sa bahay, avocado oil, coconut oil kami, tsaka olive oil. Oo. Yung tatlong yun lang para sa amin. Coconut oil, yun yung mura lang yun, yung mga bagyo, diba? Pwede yun, okay yun. Hindi naman mahal, kailangan nyo lang magbasa. Kasi may mga kilala ko na kung ano lang yung makita, tapos titingin sa price, mas mura to. Without checking kung anong oil yun. Basta alam nila oil. Kapag tinanong mo sila, ay, hindi ko alam kung anong oil. Basta kinuha ko lang, ito yung ano. Kasi yung vegetable oil, kaya nila, sinadya nilang gamitin yung word na vegetable. Para sa utak ng tao, yung healthy to. Ito gagamitin ko. Pero in reality, yun yung isa sa pinakamasamang oil na meron dyan sa market. So, for me, anything na galing sa coconut, sa buko, okay yan. BCO, syempre, hindi yung paluto, di ba? Pero, okay yan. Lauric oil, yun yung bagyo na ordinary na coconut oil. Yun yung ginagamit namin sa bahay, tsaka avocado oil. Kagaya ngayon, Nag-additional kami. tinanong ko kung anong butter, kasi papaluto kami ng butter garlic. So, tinanong ko anong butter gamit niya. So, ang sabi nila, margarine yung gamit nila. Sabi ko, ate, pabili na lang ako ng totoong butter na Magnolia. Kahit mag-add kayo. Add na lang kami ng pambili ng butter. So, yun. Kumbaga, ganun kami ka-mindful sa mga ingredients ng food. Pwede nyo sabihin maarte, pero itong arte na to is Magbe-benefit. para sa kinabukasan na ng health namin, para sa habits na ma-adapt ng mga kids. Long term, kumbaga. Well, hindi mo naman din maiwasan pag nasa labas ka or nasa restaurant. Pero at least kahit paano, kung ano yung kaya mong control, ma-minimize lang ba? Kasi syempre may mga pampalasa pa silang ginagamit, di ba? Which is hindi mo makontrol. Kaya pagdating sa bahay, yung kaya mong i-control, doon, di ba? Agad doon lang. Hanggang doon lang. Pero kagaya na to, transparent naman sila ate na yun ang gamit nila. Kaya pinapalitan na. Magbabayad na lang kami. Di tapos ang problema. Saka hindi naman super mahal ang butter. Sakto lang naman. Paano? Formula milk. Nagpo-formula milk ka ba? Para sa kids? Nagbibigay ka ba? Ako, yung kids ko, never ng formula. From Hachi, from kay Akusha, Baron, ito, tsaka sa third baby. Never. Never kasi nakatikim ng formula. never. Might as well, pag nasa right age na sila at pwede na mag-fresh milk, mas magandang fresh milk na lang. Or tayo, di ba, Carabao's milk na Actually, ang powder milk kasi, lalo na pang kids, diba? Kasi ang powder milk, hindi naman yan pure na milk lang. Tapos ginawang powder for. Pag babasahin niyo yung ingredient, dami ng halo. makikita niyo, sobrang daming ingredients niyan. Puro chemicals. Puro Yes. hindi natural. Yes, ang taas pa na sugar content. Taas na sugar content. Lalo na, syempre kailangan nila pasarapin. Lalo na may isang ingredients akong hinahanap dahil ayokong nandun siya sa pagkain namin tsaka ng kids. Pero usually itong ingredient na to, Nasa lahat ng nasa lahat ng 90% ng product meron to. Ang tawag dito, maltodextrin. Pag nakita mo na yan, alam mo na. So, oras na may maltodextrin yung isang pagkain, hindi ko na yan kukunin. Automatic yan. Kasi ang maltodextrin, hindi siya kinakount as sugar, pero isa to sa, kasi filler to pampadami siya nung product. So, powder milk, kung purong milk lang yung pinowder nila, sobrang mahal nun. So, kailangan haluan ng fillers. So, kaya itong filler na to, sneaky to. Hindi siya counted as sugar, pero kaya niya i-spike yung blood sugar. Malakas siya magpataba. Tsaka, At magpalasa. at May lasa. magpalasa. Malakas siya magpalasa. So, lahat, kita ko, from yung mga spices, meron. Gulat ako. Chips. Ang Lada kapal. chip. Anything with powder. Mga spices, chips, juices, na Meron. mga nasa powder form. Isang slimming na nakita kong na-try Meron. ko. Meron Oh my God. Tapos pag napabili pa naman ako nung slimming na yun, na yung mga nakapack na nakasachet na ganyan. Tapos pagtingin ko, ay may maltodextrin. Mapa, Wala diba? na. Mapa whey protein yung iniinom ko na pang dagdag ko sa protein intake ko. Pati yun meron. So ngayon, hindi na ako nag-whey protein kasi Halos lahat meron. puro food na lang, natural, whole foods na lang talaga ko na yun. Binabalatan ko na lang. Very sneaky na nakakasama sa health natin. Lalo na kung everyday intake mo pang na kung bata pa ang nagtitake. Oh, na imagine merong yung bata ganun. ka lang. So, Talaga. unti-unti, ini-improve, ina-adjust, gino-grow namin yung mga food quality na ini-intake namin. Medyo mas mahal lang syempre, pero again, para sa kalusugan, mas mahal magkasakit. Diba? Tsaka para masanay rin yung kids, di ba? While growing up, bit-bit na nila yung habit na gano'n. Para pag lumabas sila ng bahay, kahit sino kasama nila, naka-imprint na sa utak nila yung ganong Yeah.
Yung mga soft drinks yan. Bawal yan sa bahay namin. Chips. Walang chips sa bahay. Wala. Walang... Ang snack ng mga bata pagka bago matulog, ganyan, nagugutom. Prutas. Fruits. Dragon fruit. Yes. Yogurt. Yung yogurt na hindi na nabibili sa grocery. Ito yung mga puro. Hindi. Hindi yung yogurt na may flavor. Oo. Pag yun, wala po eh. Ano yun? Bumibili kami puro. Tapos Walang hahaluan na lang ng Honey. cinnamon, tsaka magsaslice ng banana. Oo, yun yung magiging pampatamis niya. Kasi maasim lang pag walang ano. Laging nire-request ng kids. Ito nga lang, mag-e-effort ka. Magsaslice ka pa ng banana. Sarap naman pagsilbihan ng mga bata. Yes. Kasi yun yung dun lumalabas yung okay. Love mo yung mga kids mo talaga. Dahil kasi, hindi lang basta sinabi mong love mo yung mga kids, kundi Action. sa actions din na okay, inaalagaan mo yung kalusugan nila. Hindi yung love mo sila, I love you, ganyan, anak ko. Pero kung ano-ano naman pinapakain. Yun nga, kasi convenient, di ba? Magtigil ng snack na gano'n. Oo, lalo na kung may pasok everyday, Oo. papabaunan mo. Kaya ako- Especially sa school ni Achi before, di ba? Oo. Meron siyang baong rice and meat or rice or yung favorite niyang fish, ganyan. Tapos, nakikita niya yung mga classmates niya, may baong breadstick, may baong ganitong Puro chichirya. chips, merong baong chocolate, na nagbibigay sa kanya, may mga lollipop, ganyan. Imagine, everyday yan, na kinokonsume ng kids. Tsaka ano naman, kung, convenient na may ganong mga nakapack na tapos bibigay mo na lang. Pero, di baling inconvenient sa akin. Okay lang na maging inconvenient sa akin. Pero, at least alam ko yung kinokonsume ng mga anak ko. Well, ako, ang masasabi ko, overall, sulit. Mas cheap talaga siya sa isang dampapa na try ko, which is yung sa Pasay. Lasa-wise, parang very similar naman. Wala masyadong pagkakaiba. Ang pinagkaiba lang nito is, pagka may bisita ako or family, hindi ko madala dito. Ano siya, medyo mas, hindi Hindi siya presentable sa... na pag halimbawa may celebration ka with family, syempre gusto ko, baka sa Pasay na lang. Medyo mas parang social ng konti, gano'n ba? Pero sa luto naman, hindi naman nagkakalaw. Hindi nakakatayo. Same. Hindi naman nagkakalaw. So kung hindi kayo selan, why not? Di ba? Feeling ko kasi sa Pasay, ang mahal doon yung nasa palengke. Pero yung paluto parang same. Well, Same lang. mas mura pa rin dito yung paluto kasi may konting difference, 30 pesos, 40 pesos, 20 pesos. Ganun yung difference nila. Okay. So kagaya sa tempura, parang may 20 pesos difference ata sila sa paluto. For me, Thermidor, recommended. Recommended. Shrimp Thermidor. Ito, Si Scallops, ako, recommended ko pa rin sa siya. akin hindi masyado. Okay. Skip na. Pwede mo na skip kasi syempre may cheese na dito sa kabila. Ako, recommended ko pa rin kasi magkaiba yung atake nila eh. Ito matamis si scallops. Ito medyo naka-slice, naka-chop na si shrimp. Tapos may bell pepper siya. So, completely different yung lasa nila. Lapu-lapu, highly recommended. For me, ako nagustuhan ko lapu-lapu itself. Grabe, sobrang silky nung lapu-lapu. Ang tamis. Kahit wala yung sauce. Diba? Akin ginawa, hindi ko type yung sauce ng lapu-lapu. Pero ginawa ko yung meat ng lapu-lapu. Nilagyan ko ng sauce nitong adobo ko. So, sumarap. Dahil hindi mo type yung sauce dahil kasi manamis-namis, no? Hindi So, mo baka mas sweet and sour. Sa ibang tao, hindi ako kumakain ng sweet and sour. Pero tingin ko, yun yung mas masarap na naman. Tingin ko lang. Baka, Kasi ito, Chinese style kasi itong lapu-lapu na to. Sanay ako sa talagang masarap na lapu-lapu na Chinese style. Steam lapu-lapu. Ito, malayo dun sa lasa nun. Kasi Kaya- too much yung tamis niya, I guess. Sumobra, Parang parang di ko medyo slight Filipino blend na siguro siya. Oo. So, dito sa adobong pusit, ako, yes, yung favorite ko. Yes kapag ganun. Okay. Yeah, ako rin, yes. Ang difference lang mas gusto ko yung shape yung lasa niya, recommended pa rin, pero yung shape nung pusit, gusto ko yung mas maliit na pag kinain mo, diretso walang tapon. Ito kasi, yung pusit niya, yung parang merong pang plastic. Ayoko na nung may istorbo eh. Pero okay pa rin naman. Ayoko yung pag may kinagat ako, hindi, tatanggalin pa ako. Ayoko nung gano'n. Tempura, yes. Pwede skip. Pwede skip. Ako, tempura pwede skip. Kasi may Thermidor na eh. Skip na lang si tempura. Though,
pwede pa rin naman kainin. Ako, skip ko na siya kasi lagi na lang may tempura. Kahit saan ako magpunta, may tempura eh. Pero okay pa rin naman siyang order. Kung nagkikrave ka. Ako skip din kasi ang habol ko lang sa tempura is yung hipon, hindi yung batter. Extra calories yan na hindi kailangan ng katawan ko. Tama. Though yun yung nagpapasarap. So, depende sa trip nyo kung habol nyo is pleasure ng mouth or nutrients ng pagkain. So, habol ko yung latter, yung nutrients. Kaya, skip na lang ako. Crab? Crab ka ba? Titikman ko lang. Ako, Pwede na. Recommended. Medyo manamis-namis lang. Tamis. para sa'yo kasi hindi siya kasi matamis na, hindi kasi siya, Wala akong sweet tooth. yun, ayaw niya ng something sweet. Parang tingin niya pag may manamis-namis, parang, ay, ano na yan sa health ko. Too much sugar yan. Hindi ko gusto. Parang ganun. Pero, for me, yung lasa niya, especially mga Pinoy, magugustuhan yan. Yung, maaligid din siya kanina. Hindi lang mapapansin kasi syempre may sauce na. So, ako, mare-recommend ko pa rin siya. Ako, kuhol, baka skip ko. Skip. Yeah. Hindi. Masarap siya. Pati yung timpla ng lasa ng gata nila, pero konti yung sauce, no? Nabitin ako sa sauce. Kung mas marami, kung alam ba yung nagsuswimming sa gata, yun ang Yung masarap. nagkaumapaw ng gata, di ba? Para kada Kasi- kain mo ng kuhol, Oo, tapos- itadunk mo pa sa gata. Medyo bitin yung sauce niya. Pero yung lasa ng timpla, okay pa rin naman. So, ito na yung total natin, guys. 2,795. Kasi ito yung cooking charge natin, 2,410. Nag-less tayo ng 150 pesos kasi hindi nasama yung steamed hipon. Ginawang lahat tempura na lang kasi dapat 1/4 yun eh. But anyway, ayan, meron pa tayong rice, bottled water, yung may towel pa. Syempre yung container kasi instead of plastic, sa container na lang namin pinalagay. Kaya may charge. So yan, 2,700. Pero in reality, dapat yung cooking charge, 2,400 lang talaga dapat. Ayan. 2,400 less mo pa yung 150. Magkano yun lang? 2,250 dapat ang cooking charge. So, kung wala ka ng ibang mga hinalong rice, ganyan, towel, bottled water, container, yan lang gagastusin mo. 2,250 yan. Sulit pa rin, mas mura pa rin. So, nasa sa inyo na lang kung anong prefer nyo. So, yun. Enjoy na namin to. Yung iba, take out namin. So, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa main channel namin, subscribe na kayo and comment na rin kayo. Like this video or i-share nyo na rin. Comment na rin kayo sa mga gusto nyo pang i-recommend sa amin na try. Kung hindi pa namin napupuntahan, why not? Sabay-sabay natin explore. So, may second channel din kami, Lane Bernardo Unfiltered. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe doon, subscribe ka na rin. Meron na kaming fourth na ba yun? Fourth. Meron na kami house tour. Available pa rin dyan. Panoorin nyo na kung hindi pa napapanood. Okay, so yun lang guys. Thank you for watching. Till the next video. Bye!